Lumuwas ng probinsya si Rick nang malaman niyang may sakit ang kanyang ina. Iniwan niya ang Manila kasama ng mga trabaho niya sa kumpanya ng kanyang magulang na sa kanya na pinagkatiwala. Matigas kasi ang ulo ng kanyang ina dahil mas pinili nitong manirahan sa probinsya simula nang pumanaw ang kanyang ama. Habang ang dalawa pa niyang nakababatang kapatid ay sa Europe na naninirahan kasama ang asawa at anak ng mga ito. Siya na lang ang walang asawa dahil sa company siya nakafocus at no time for dates si Rick sa edad na 29. Dahil kailangan na magbabantay sa ina, napilitan siyang manatili muna doon kahit pa may mga kasama naman ito sa mansyon. Dito niya makikilala ang makulit na si Lila Sari. Bukod sa nakakatawa ang pangalan nito, nakakatawa din ang katangahan dahilan para malibang siya habang nasa probinsya. Lila Sari! Nahulog si Lila Sari sa papag dahil sa malakas na sigaw ng kaibigan niyang si Wanda. Umagang-umaga, bunganga nito ang bumungad sa maganda na sana niyang panaginip. Unti na lang unti na lang, makukuha na niya ang corona para sa Queen of Barangay nila. Leche ka naman Wanda, walang due ka naman oh. Malapit na papatong na lang. Napailing-iling si Lila Sari nang dungawin si Wanda sa labas nila. Bakit na naman ba ha? Tanong pa niya bago nag-inat. Te, anong bakit? Si ma'am, maaga tayong pinapapunta sa mansyon dahil pupunta daw ang anak nitong binata. Oo nga pala, muntik ko nang makalimutan, buti pinaalala mo. Sus, pinaalala ko kasi nakalimutan mo na. Gaga ka talaga. Naiiling pa si Wanda bago naglabas ng salamin at pulbos. Napakunot ang kanyang noo. Ginagawa mo, hindi pa naman audition para sa Queen of Barangay ah. Ikaw naman, hindi naman to dahil sa Queen of Barangay. Tsaka na yun, balita ko kasi ay hot at gwapo ang anak ni ma'am. Chance ko na to para makaahon sa hirap no. Hindi palaging nasa foreigner ang pag-asa Minsan nasa palad mo na. Kailangan mo na lang i-push. Binato niya si Wanda ng suklay. Hindi pulbos ang kailangan mo kundi suklay. Nakatingin ka na nga lang din sa salamin, hindi mo pa napansin ang sarili na mukhang bruha. Sige na, mauna ka na, mag-aayos pa ako. Iba rin, sa loob ang landite. Hindi ako tulad mo na nagkokolorete no, simpleng ayos lang at maliligo lang ako bago pumunta sa mansyon. Mauna ka na Wanda, susunod na lang ako. Tumango ito bago umalis na, habang siya naman bumaba na upang maligo. Nakita niya ang kanyang ina na palong-palo na naman na makipagmaritesan sa kanilang kapitbahay. May hawak pang walis, hindi naman na nagamit dahil mas inatupag ang chismis. Lila Sari, alika nga muna rito at may tanong kami. Bakit ho? Si Wanda ba'y totoong may mag-aahon na sa kanya sa hirap? Nakakatuwa naman pala, foreigner daw. Tignan mo nga Mare, at isa na namang kababayan natin na maaahon sa kahirapan. Napangiwi si Lila Sari. Chismis na nga lang ang trabaho ng mga ito, hindi pa inaalam ng mabuti. Oo nga ho nakakatuwa nga si Wanda. Sakay niya sa chismis ng mga ito. Kaya lang may problema Ha? Bakit naman? Nanguna pa ang kanyang ina. Kasi 4 daw ho yung bayag. Saad niya habang pigil na pigil sa pagtawa. Loading pa ang katukayo ng ina niya habang ang ina naman niya bigla siyang hinampas ng walis. Leche ka talagang bata ka, pati kami nitong Mari ko'y niloloko mo. Napahalakhak si Lila Sari bago pumasok sa loob. Paano ba naman ay mali-mali sa pagchichismis ang dalawa? Di pinatulan nga niya. Naligo na si Lila Sari bago nag-ayos ng kaunti. Binaybay na niya ang patungo sa mansyon nang may madaanan siyang patay. Hindi pa nga pala siya nag-aalmusal. Dahil madiskarte si Lila Sari, bigla na lamang siyang umawa. Kasalukuyang nililibing na ang patay. Nadaraanan lang naman kasi ang sementeryo. Bakit may ganito dito? Kamag-anak mo ba yung patay? Naiinis na tanong ng isang lalaking naka-shades pa. Hindi Ikaw ba? Pakunwari siyang umiiyak. Bakit umiiyak ka kung hindi mo naman pala kamag-anak? Makikiraan lang sana ako. Nasakto pang inabot ko ang mga naglalakad na to. Kasi hindi pa ako nag-aalmusal. May dumaan na nagbibigay ng pagkain kaya mas nilakasan niya ang kanyang iyak bago dumampot ng maraming tinapay. Tara na, sumunod ka. Aniya sa lalaki. Hindi ako makapaniwalang kaya mong gawin yun para makakuha ng pagkain. Pati patay pinagtitiripan mo. Hindi niya ito pinansin.
Gusto mo? Alok niya nang buksan ng tinapay. Napailing na lamang ito bago nauna na sa kanya. Habang nakasunod sa lalaki, napansin na lang niya na parehas ang pupuntahan nila. Napataas ang kilay niya at paunti-unting tinutubuan ng hinala na baka masamang tao ito. Sinubo niya ang huling tinapay na natitira bago hinabol ang lalaki. Boy, saan ang punta mo? Lakas loob na tanong niya. What did you say, boy? Listen, woman. I didn't know you, especially this place. I don't talk to strangers, miss, so you better back off. Tinaasan ito ni Lilasari ng kilay. Hindi mo ko kilala? Halos lahat ng tao dito sa amin kilala na ako. Ibig sabihin hindi ka taga dito. Umamin ka nga, boy. Saan ka ba galing? Saang lugar o bansa? I don't need to explain myself to you, woman. Get out of my way. Ngunit hinarangan niya ito lalo. Sabi nga ni Whitney Houston, no, 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 no way. Patigasan tayo pero hindi. Natigilan siya. Baka anong iniisip mo ha? Bastos ka. Ulo ang ibig kong sabihin, patigasan ng ulo. Baliw yata tong babae na to eh. Bulong pa nito na narinig naman niya. For your formation. Information at formation. Pagtatama nito sa kanya. Di ko na magaling. Di information. Napahiya siya dun ah. Napairap si Lilasari bago muling nagsalita. Para lang alam mo, hindi ako baliw. Pinoprotektahan ko lang ang mansyon at si ma'am sa mga taong gustong gumawa ng masama. Tinignan pa niya ito mula ulo hanggang sa nakabukol nitong sandata. Nauna pang magalit sandata mo sa iyo ah. Natawa ang lalaki. This woman is crazy. I'll take that as a compliment, miss, pero mali ka. Dahil hindi naman galit ang sandata ko. Normal form niyang nababakas mo. Kung ano-ano na lang sinasabi ni Lilasari. Umalis ka na bago pa ako magalit. Banta niya sa lalaki. Tinalikuran niya na ito at mabilis na kumaripas ng takbo patungo sa mansyon. Hingal na hingal si Lilasari nang makarating. Nakita niya si Wanda na abala na sa pag-aayos ng mga gamit. Dalaan mo, malapit na daw ang anak ni ma'am. Tawag nito sa kanya bago siya inabutan ng basahan. Maarte daw yun at ayaw ng madumi. Si ma'am ba nasaan? Takang tanong niya. Masama ang pakiramdam nitong nakaraan pa. Binilin lang niya sa akin. Nalungkot si Wanda. Si ma'am parang mahina na siya. Siguro kaya niya pinapapunta yung anak niya, no? Bakit pinapauwi pa tayo ni ma'am kung may nararamdaman na pala siya? Kasi daw kaya pa naman niya tsaka nahihiya daw siya na pati oras natin sa gabi kukuhanin pa niya. Parating naman na daw yung anak niya, hindi na natin kailangang mag-stay in. Paliwanag ni Wanda na tinanguan niya. Ilang sandali pa, ay nakita nila ang driver ng amo nila na nagmamadaling lumabas. Manong Gabo, saan ang punta mo? Tanong ni Wanda. Si Sir Rick kasi nandiyan na pala sa labas, hindi na nagpasundo sa terminal. Naalala ni Lilasari ang hibang na lalaking nakasabayan niya. Manong Gabo, ingat ka sa lalaki dyan na balak yatang pumasok dito. Bilin pa niya na tinanguan naman ito. Sir, mabilis siyang nilapitan ni Manong Gabo bago kinuha ang dala niya. Manong, pasensya na ngayon lang ako tumawag. May babae kasing weird na ayaw akong padaanin kanina eh. Naku sir, pasensya na. Madami kasing maloko dito, baka napagtripan ka lang. Halika na sir, at hinihintay ka na po ni ma'am. Napatango na lamang siya bago iwinaksi na sa isipan niya ang malokong babae na na-encounter niya kanina. Dumiretso si Rick sa silid ng kanyang ina. Nakita niyang nakahiga ito na tila ba may iniinda. Mommy, bakit ba ayaw mo pang magpadala sa hospital? Halika na mami, pumunta na tayo sa hospital. Ayos lang naman ako. Makita lang kita'y ayos na ako, Rick. Wala din ito. Tsaka kaya ko pa naman. Gusto ko lang talagang makita ka't makasama. Bago man lang ako sumama sa ama mo. Hindi niya nagustuhan ang sinabi nito. Mami naman, napakaaga pa po para sumunod kay daddy. Lalakas ka ulit, nandito na ako, babantayan na po kita. Talaga anak, paano ang trabaho mo sa Manila? Paano ang kumpanya? 1 buwan ho ang leave ko, so don't worry mommy. Magagawa ko pa rin namang mamonitor ang kumpanya kahit nandito lang ako. Dala ko lahat ng kailangan ko para magawa yun at basta may internet mommy walang imposible. Pasensya ka na ha, istorbo pa ako sa'yo. Ayoko na kasing gawing stay-in ng 2 kong kasambahay dito sa mansyon dahil may mga obligasyon din sila sa kanilang tahanan.
Don't worry about that, Mommy. As long as I'm here, magiging maayos ka. Once na maging maayos na ang pakiramdam mo, umuwi na tayo ng Manila. Pwede ba? Nak, mas gusto ko dito. Alam mo namang dito ko nahahanap ang peace of mind. Nakakatuwa ang mamuhay dito. Paniguradong magugustuhan mo din. Ngumiti na lang siya. Hindi talaga niya ito mapilit na umuwi sa Manila. Pinakamagandang magagawa na lang niya, alagaan ito sa ngayon upang makabawi ito ng lakas. Matapos lang makausap ang ina niya, ay hinayaan niya na muna itong magpahinga. Bumaba na siya at tumungo sa kusina upang kumuha ng maaaring makakain. Banana! Natigilan siya na makarinig ng boses mula sa kusina. Sinilip niya ang tao roon. Nakita niya ang babaeng nagkakalkal sa ref. Ubus na? Nakakaasar naman. Dapat pala dinamihan ko ng dala ko para hindi ako mauubusan. Parang timang na kinakausap ng babae ang sarili. Wanda, isa na lang saging ko dito tapos... Natigilan ito nang makita siya. Parehas silang nagulat. Tinuro nila ang isa't isa. Ikaw? Sabay pa silang nagtanong. Paano ko nakapasok dito? Manong Gabo, sinundan ka ng masamang tao. Malakas nitong sigaw. Agad itong dumampot ng walis tambo. Sige, subukan mong gumawa ng masama. Ha? Takang-taka si Rick. Ano bang sinasabi mo? Bakit naman ako? Ikaw siguro kumuha ng saging ko, ano? Umamin ka na. Bukod sa saging ano pa? Ano pang kinuha mo? Mariing napapikit si Rick sa inis. Lilasari, ano bang sinasabi mo? Si Sir Rick ang pinagbibintangan mo. Biglang sumulpot si Manong Gabo. Natigilan ng babae at biglang naging maamong tupa. Halos hindi makatingin si Lilasari ng anak ng kanyang amo. Ibig sabihin ng lalaking pinagbintangan niya at pinagsabihan niya ng kung ano-ano ay ang anak ng kanyang amo. Gustong magpalamon ni Lilasari sa lupa ng mga oras na ito. Bakit mo naman pinagbintangan si Sir Rick? Napapailing si Manong Gabo. Manong, hindi ko naman sadya na pagbintangan siya. Iniingatan ko lang ang mansyon. Sa dami ng manluloko dapat maging alerto. Pasensya na ho. Hindi na mauulit. Nayuyukong sagot niya. Gaga ka? Talagang hindi na dahil baka tanggal ka na. Ginalit mo yung tao. Kapag natanggal ka, malulungkot talaga ako, Lilasari. Inambahan niya si Wanda. Talagang ayan agad ang inisip mo, no? Sama mong kaibigan. Manong Gabo, alam mo namang ito lang po sa ngayon ang trabahong meron ako na pinangtutustos ko sa mga magulang ko. Matanda na sila para obligahin ko pang magtrabaho. Manong Gabo, baka naman. Napailing si Manong Gabo habang malungkot ang ekspresyon. Pasensya na, Lilasari, pero hindi ako magdedesisyon. Si Ma'am nagalit dahil sa ginawa mo sa anak niya. Driver lang naman ako, Lilasari, kaya wala akong magagawa. Manong Gabo, totoo ba? Ayoko pong matanggal ang best friend ko. Maging si Wanda ay nalungkot. Mag-sorry ka na lang kay Sir Rick. Sige na, dali na, Lilasari. Mag-sorry ka na para mapatawad ka na niya at makapagpatuloy sa trabaho mo. Pasensya na, Wanda, pero ayaw ni Sir. Kahit daw mag-sorry pa si Lilasari, hindi niya ito matatanggap. Nanggigilid ang luha ni Lilasari bago tumalikod na sa mga ito. Bagsak ang kanyang balikat at malungkot na malungkot. Halo-halo na kasi sa isipan niya kung ano nga ba ang gagawin niya kapag nawalan siya ng trabaho. Good job, Manong Gabo at Wanda. Natatawa si Rick nang lumabas ito. Natigilan naman si Lilasari bago humarap sa mga ito na pigilang tawa. Nakabawi din ako sa'yo. Manos na tayong dalawa, Lilasari. Nakangising saad nito habang nakatingin sa kanya. Dahil sa takot, bigla na lamang siyang napahagulgol. Tulo ang sipon ni Lilasari habang umiiyak. Si Manong Gabo at Wanda, bigla na lamang siyang nilapitan upang patahanin. Binibiro ka lang naman ni Sir. Hindi rin naman namin alam na iiyak ka. Sabi kasi ni Wanda, hindi ka naman daw iyakin. Ito ang paliwanag ni Manong Gabo. Sinamaan niya ng tingin ng kanyang kaibigan na biglang nag-peace sign. Sorry, hindi ko sinasadya. Pangit mong umiyak. Mahinang sabi ni Rick bago siya inirapan. Umalis na ito habang siya, sininghot muli ang sipon niyang naguhit 11 na sa ilong niya. Makakaganti din ako balang araw, humanda ka. Luluhod ka sa aking harapan. Narinig pala ito ni Rick, kaya agad itong bumalik upang sagutin siya. Hindi mangyayari yun. Babaeng may nakakatawang pangalan. Ikaw ang luluhod sa harapan ko habang subo ang... Napatingin ito kay Manong Gabo at Wanda na hinihintay ang karugtong ng sasabihin niya. Never mind, basta ikaw ang luluhod at hindi ako. Kala ko kung ano na, pinawisan ako dun ah. Naiiling na saad ni Manong Gabo.
Nauna na itong umalis bago sumunod si Rick. Sila na lang ni Wanda ang natira sa kusina. Pinahid ni Lila Sari ang kanyang luha. Babaeng may nakakatawang pangalan. Hindi ba niya alam na sikat ang pangalan ko? Mula pa sa Encantadia ang pangalang to. Sabi ko sa'yo dapat talaga imaw na lang pangalan mo para mas naiiba eh. Bulong ni Wanda. Kala mo nakalimot na ako sa ginawa mo? Traidor ka! Pumayag na lokohin ako ng lalaking yun. Joke lang naman, napaka-OA mo naman. Lila Sari, pwede bang wag mong basta ginaganon lang si Sir Rick? Anak siya ng amo natin, maghunos dili ka nga. Saway ni Wanda sa kanya. No! Taray, umi-English. Dahil sa ginawa mo, kalaban na kita sa Queen of Barangay Wanda. Inis pa niyang sabi bago ito iniwan. Ang OA naman ito, hoy! Habol ni Wanda ngunit hindi niya na ito nilingon. Sa likod ng mansyon, nagpalipas ng inis si Lila Sari. Sa di kalayuan, nakita niya ang mga bata na umuumit ng tanim na mangga kaya agad niya itong sinigawan. Ngunit ayaw paawat ng mga bata dahil sa baryo nila talaga namang matigas ang ulo ng mga kabataan. Nakarinig si Rick ng sigaw. Abala sana siya sa harapan ng laptop upang i-monitor ang kumpanya. Ngunit naagaw ang atensyon niya ng isang malakas na pagsigaw. Isinara niya ang laptop at hinanap ang pinaggalingan nito. Nakita niya si Lila Sari na binabawalan ng mga batang nag-o-over the bakod sa mansyon. Sinundan niya ito. Napamura pa siya ng makatapak ng dumi ng kalabaw. I hate this place. Inis pang bulong niya. Itinuloy pa rin niya ang pagpunta hanggang sa makita niya si Lila Sari. Napatingin ito sa tsinelas niya na may dumi ng kalabaw. I know it's so disgusting. Wika niya hindi pa man ito nagsasalita. Para tayo lang, diring-diri ka naman masyado. Huwag mong isipin na magiging mabait ako sa'yo dahil anak ka ni Ma'am. Hindi naman niya sinabing maging mabait to ah. Nagulat siya nang umakyat ito sa puno ng mangga. May lahi ka sigurong unggoy no? Bukod sa hilig mo ang saging, magaling ka rin sa akyatan. Ngumiti ito na parang nakakaloko. Kaya lang naman ako umakyat kasi may nangahabol na bagong panganak na kalabaw dyan. Nanlaki ang kanyang mata at namutla sa takot. Biglang may lumitaw nga na kalabaw at sa takot niya, mabilis siyang umakyat ng puno ng bayabas. Malakas na humalakhak si Lila Sari. Duwag, sayang ang pagiging hat. Naiiling na sabi pa nito bago bumaba na. Bait-bait kaya ni Mochi. Lumapit ito sa kalabaw at saka iyon hinimas. Pasaway kang babae ka. Inis niyang wika. Natatawa itong tumalikod. Paalis na sana ito upang bumalik sa mansyon nang bigla niya itong tawagin. Nakakahiyaman na hindi niya kayang bumaba ay wala siyang choice kundi hingian ito ng tulong. Hindi ko na kayang bumaba. Mariin siyang napapikit dahil sa kahihiyan. Tumalon ka, mababa lang naman. I can't. Talon na. Tatalon lang naman eh. I just can't. Tumalon ka, sasaluhin kita. Nakaamba na itong sasalo kaya naman tumalon siya. Ngunit hindi siya nito sinalo kaya sa lupa ang bagsak niya. Ayan, madali lang diba? Naiiling pa ito habang nakatingin sa kanya. Habang siya, masakit ang katawan dahil sa pagbagsak niya. Paika-ika si Rick nang lumakad. Napapasulyap si Lila Sari dahil bigla siyang naawa sa binata. Hindi talaga yata maganda ang pagkakabagsak nito. Naiinis kasi siya eh. Pati sa pagbaba, napaka-arte. Samantalang nagawa ngang umakyat. You did this at hindi ka man lang na-guilty. Excuse me lang no? I don't did this to do that to you. Para bang pumalipit ang dila ni Lila Sari. Basta hindi ko yan ginawa. Sino bang baliwang biglang umakyat sa puno ng bayabas na napakababa lang naman dahil sa takot na mahabol ng kalabaw? Ikaw ang nag-push sa akin na umakyat. You crazy woman. Ewan ko sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Napasigaw si Rick nang muli itong makatapak ng tae. What the F? I hate this place and I hate you crazy woman. Tinawanan lamang ito ni Lila Sari bago sumagot. Madadala sa hugas yan, napaka-OA mo. Inunahan niya na itong bumalik sa mansyon. Laking gulat niya nang makita niya ang ina ni Rick na nagkakapi sa sala. Nginitaan niya ito bago nagsalita. Lila Sari, kanina ka pa hinahanap ni Wanda. Ma'am, pasensya na po na wala ako bigla. Binawalan ko po kasi yung mga kabataan na nag-over the bakod sa mansyon. Inuubos po nila yung mangga dito. Hindi naman po marunong magpaalam ma'am. Nakakainis. Lila Sari, hayaan mo na. Basta pagsabihan mo na lang na sa susunod, ugaliing magpaalam sa taong nandito. Hindi naman kamo natin ipinagdadamot ang mangga.
basta marunong silang magpaalam. Yun nga ho ang... Natigilan siya nang biglang sumulpot si Rick at putuli ng pinapaliwanag niya sa ina nito. That woman! Pwede bang tanggalin na lang siya? Nanlaki ang kanyang mata. Bakit mo naman nasabi yan? Si Lila Sari matagal na siyang naninilbihan dito. Simula nang lumipat ako, siya na at si Wanda ang kasama ko dito. Pasaway si Lila Sari alam ko pero hindi ko magagawa ang gusto mo anak. Napangiti si Lila Sari at nawala ang kanyang kaba. Sinulyapan niya si Rick na napapailing bago pa simpleng dinilaan. See that? Palagi niya akong... Pinutol niya ang isinusumbong nito. Ho, wala naman akong ginagawa. Ang bait ko nga ho sa inyo eh. Tinulungan ko ho kayo na makababa sa puno kahit napakatigas ng ulo mo. Kasi umakyat ka, hindi ka naman pala marunong bumaba. Sinalo kita. Pagsisinungaling niya. Ma'am, tignan mo, nasugat pa nga ako. Ma'am, hindi siya nagsasabi ng totoo. Rick, be nice to her. Si Lila Sari, mabuting tao siya gaya ng kanyang mga magulang. Inis na inirapan ni Rick ang dalaga bago dumiretso na sa silid niya. Hindi pala niya ito magagawang mapaalis dahil matagal na itong kilala ng kanyang ina. Napabuntong hininga si Rick bago binuksan ang kanyang cellphone. Marami siyang natanggap sa kanyang email. Ngunit ang nakakuha ng atensyon niya ay ang mensahe mula sa ex-partner niyang si Cecil. Himalang nagparamdam ito matapos ang ilang taong hiwalayan nila. Ayon sa mensahe ay nais siya nitong makausap. Ngunit paano? Nasa probinsya na siya sa ngayon at wala na rin siyang balak na makipagbalikan sa babaeng ginawa lang naman siyang libangan. Hindi niya pinansin ang mensahe nito at agad na nilagay sa blacklisted ang numero nito. Napadaing si Rick nang maramdaman niyang mahapdi ang kanyang braso. Tsaka lang niya napansin na may sugat pala siya mula sa pagkabagsak. Dumudugo pala ito. Balak na sana niyang pumunta sa banyo upang hugasan na lang nang biglang may kumatok. Binuksan niya at bumungad sa kanya si Lila Sari na may nakakalokong ngiti. Isasara na sana niya ulit ang pinto nang pigilan siya nito at biglang pumasok. Galit na galit yan. Napansin kong nasugat ka. Inayos nito ang dala nitong first aid kit. Sus, ang layo naman pala sa bituka. Patuloy lang ang pagsasalita nito habang siya, hinayaan na lang si Lila Sari dahil hindi naman siya mananalo dito. Bakit tahimik ka na? Suko ka na ba? Nonsense lang kasing makipag-usap pa sa'yo. We, bakit ka sumagot? Mahirap sa probinsya, no? Masasanay ka rin kapag tumagal ka. Sabi na nga ba't mga lampa ang taga Manila eh. Talagang di ito nawawala ng pang-aasar sa kanya. Paano na lang kapag nagka-zombie na? May masabi ka lang talaga, no? Pigil ang kanyang tawa. Totoo ang sinasabi ko. At naniniwala ko na balang araw masasakop tayo ng mga zombie. Kapag nangyari yun sa bundok ang takbo ninyo. Paano kayo makakasurvive kung sa pag-akyat pa lang sa puno wala na kayo? Don't worry, kapag naging zombie man ako, hindi kita kakainin kasi maalat ka. Natikman mo na ba ako? Paano mo nasabi? Hindi ako maalat dahil hindi naman ako naliligo sa dagat. Natawa na lang siya. Sasali nga pala ako sa Queen of Barangay namin. Pumunta ka at panoorin mo kung paano ko sungkitin ng corona. Mayabang na anyaya pa nito sa kanya. Paniguradong mapapasigaw ka sa sobrang ganda ko. Baka imbis na pumalakpak, tumawa ako. Napasimangot si Lila Sari sa kanyang sinabi. Sumeryoso na ito at nag-focus na lamang sa paglilinis ng kanyang sugat. Napadaing siya nang lagyan ito ng maraming alkohol. Hubad, utos naman ito na bigla niyang ikinagulat. Balak mo ba kung... Bastos mo talagang tao ka. I-check ko lang kung may sugat ka pa ba na natamo. Natawa siya bago inalis ang kanyang t-shirt. Nagulat siya nang biglang dakmain ni Lila Sari ang kanyang sandata. Sabi na nga ba't ikaw ang kumuha na naman ng saging na tirak? Natigilan ito bago napasulyap sa kanya. Saging ba to? Bakit parang ang tigas? Bakas na bakas ang kaba sa boses nito. Habang siya naman ay napamura ng mahina dahil sa nasasakal ang kanyang alaga. Nakabukol kasi ito banda sa gilid ng hita niya. Pahaba ang itsura nito na hugis saging. Mabilis itong binitiwan ni Lila Sari. Maling saging. Nangihina ang boses nito bago madahang tumayo. That's not a banana. Napatitig ito sa palad nito na naihawak sa kanyang sandata. Wanda! Malakas na sigaw ni Lila Sari. Bago pa ito nakapagsumbong, tinakpan na niya ang bibig nito. Grabe ang kaba ni Lila Sari dahil hindi naman pala saging ang nahawakan niya, kundi sandata ni Rick.
Tinakpan nito ang bibig niya. Marahil siguro ayaw nitong masumbong siya sa kaibigan niyang si Wanda na nakahawak na siya ng malaking saging ng isang lalaki. Shut up, Lila Sari. Don't you dare tell them. Banta ni Rick bago siya pinakawalan. This is your fault, not mine. Umalis ka na nga, bago na pang magawa ko sa iyong babae ka. Itinaboy na siya nito bago nito sinarado ang pinto. Humahangos naman si Wanda na umakyat para puntahan siya. Inabutan siya nitong pababa na sa hagdan. Te, anyari? Narinig ko yung boses mo eh. Nakakita ka ng ipis? Makatili ka te ah. Sa pagkakaalam ko, ipis takot sa'yo eh. Wanda, matigas pala talaga yung tarob ano? Nagloading ang utak ni Wanda. Tarob? Ano naman yon? Ikaw, kung ano-ano na lang sinasabi mo, palala ka na ng palala. Baliktarin mo. Masagwa kasi pag sinabi kong diretso eh. Nanlaki ang mata nito. Ang bastos mo te. Nasukat ko, mas malaki pa siya sa saging. Human size siya, Wanda. Siguro mga 10 inch. Hindi pa masyadong galit yun. Ayos ka lang, te. Saan ka ba galing? Nabati ka ba sa manggahan kanina? Kinakabahan na ako sa'yo, Lila Sari. Mamaya malaman ng nanay mo yan. Sabihin pang bad influence ako. Mukha lang naman pero hindi talaga ako bad influence, no? Ngunit si Lila Sari kasi ay ang saging pa rin ni Rick ang nasa isipan. 2 araw ang lumipas, sariwa pa rin sa isipan niya ang awkward na nangyari. Si Rick ay hindi na lumabas ng silid nito. Naayon sa ina nito ay may inaayos daw ito patungkol sa kumpanya, kaya busy ito ngayon. Ngunit ang nasa isip ni Lila Sari, iniiwasan siya nito dahil sa nagawa niya. Bakit ito pang mahiya? Hindi ba't dapat siyang mahiya dahil siya ang nakahawak sa ano nito? Tawagin na lang niyang saging. Saging ni Rick. Pati sa panaginip, hinahabol siya ng saging ni Rick. Parang isang bangungot. Sa totoo lang, nakagawa pa nga siya ng tula sa sobrang lala ng mga iniisip niya. Para bang natroma siya dahil iyon ang unang beses na nakahawak siya ng saging ng isang lalaki. Napaharap siya sa salamin. Kasalukuyang nagje-general cleaning sila ni Wanda. Siya ay sa ibang bahagi ng mansyon habang si Wanda ay sa parting kusina. Sa isang malaking salamin, napatitig siya habang tumatakbo sa isipan niya ang tulang na buo niya. Ang panaginip kong saging, panimula niya, bago napabuntong hininga. Saging na paborito kong lantakan, ngayoy aking kinatatakutan. Isang bangungot ang sa akin nagtulak upang ito'y ayawan at kalimutan. Balungkot na katotohanan sa aking bumungad. Saging ng iba ang aking nahawakan. Kawawang nilalang na wala ang kainosentihan. What a crazy woman. Pumapalakpak pa si Rick. Inayos ni Lila Sari ang sarili niya na parang walang nangyari. Umiti siya bago nagsalita. Ikaw pala, may kailangan ka ba? Until now yan pa rin pala ang nasa isipan mo. I'm glad, tumatak pa tong sandata ko sa isipan mo. Ganun talaga. Hindi ikaw ang unang babae na nahibang sa pinagmamalaki ko. Nahibang? Ako? Excuse me lang no, bangungot nga ang... Hindi na siya nito pinatapos pa sa kanyang sasabihin. Kaya pala may nabuo kang tula no. Natatawa siya nitong iniwan. Natatawa si Rick habang paakyat sa silid niya. Naisipan niyang dumiretso na muna sa kanyang ina upang kamustahin na rin kung maayos na ba ang pakiramdam nito. Good morning, Mommy. Bati niya habang hindi pa rin maalis ang natatawang reaksyon niya sa dalagang si Lila Sari. Napangiti ito bago sumagot. Maganda yata ang gising mo. Natutuwa ako na nagustuhan mo na dito, anak. Ngunit hindi naman panaginip ang dahilan. Natatawa siya sa katangahan ni Lila Sari. I still hate this place, Mommy. Pero may isang tao kasi na nakakawala ng boredom ko dahil sa katangahan niya. And who's this person na tinutukoy mo, anak? Tanong pa ng kanyang ina. Sino pa ba ang nag-iisang tao na nakakatawa dito, Mommy? Di si Lila Sari. Parang timang ang babaeng yun. Ah, si Lila Sari pala. Nak, si Lila Sari bibo lang talaga siya pero mabuti ang batang yun. Sa murang edad, trabaho na agad ang nasa isipan niya upang makatulong sa kanyang ama't ina. Bilib ako sa batang yun, that's why hindi ko masunod ang nais mong alisin siya. Natutuwa ako sa batang iyon. Sabi ko nga kung wala lang asawa ang 2 kapatid mo, paliligawan ko si Lila Sari. Seryoso? Paliligawan niyo siya? Natawa si Rick. Paniguradong makita pa lang siya ng 2, tumakbo na ang 2 yun. Maiba ko lang ang usapan, Mommy. Ano ba ang Queen of Barangay na sinasabi nila? Gustong gusto kasi ni Lila Sari na makuha yun.
Ayun ay ginaganap once in a year dito sa barangay natin. Maraming sumasali para sa corona at makuha ang titulo ng Queen of Barangay. Manood ka, masaya yon. Kung wala lang akong iniinda ay manonood ako. Matagal nang sinasabi sa akin ni Lila Sari na sasali siya kasama ang kaibigan niyang si Wanda. Bakit hindi mo sila suportahan para sa akin? Pakiusap ng kanyang ina. I'm busy mom. Madaming ganap sa kumpanya kaya kailangan kong tumutok kahit online lang. Pagsisinungaling niya bago nagpaalam na babalik na sa silid niya. Bakit naman kasi niya susuportahan ng babaeng yun? Alam naman na niyang hindi ito mananalo. Sobrang baduy nitong pumorma. Wala na itong pag-asang manalo. Tulala si Lila Sari habang nakapangalumbaba. Ilang araw na siyang may malalim na iniisip. Ilang araw ka ng ganyan, may problema ba? Oo na, ikaw nasasali na sa Queen of Barangay. Hindi na ako makikipagkompetensya sa'yo. Kinukonsensya mo pa ako eh. Ngunit hindi naman iyon dahil doon. Wanda, ilang araw na akong hindi nakakatulog. Bakit nga ba? Napapano ka ba kasi Lila Sari? May problema ba sa bahay ninyo? Pera bang problema mo? Di magsabi tayo kay ma'am para mapabali ka niya. Sana ngayon lang ang problema ko eh. Kaya lang ay hindi. Isang kahihiyan ang nagawa ko. Isang malaking kabaliwan. Tapos nagawa ko pang gawan ng tula. Nakakahiya talaga ang mga ginagawa ko, Wanda. Ngayon mo lang nalaman? Ang tagal na kasi. Napaka-supportive mo talaga, no? Paano ba dapat ang ipakita ko? Dapat ba wag akong maapektuhan? Dapat siguro ipakita kung wala lang sa akin ang nangyari. Hindi ko alam ang sinasabi mo pero go te, bahala ka sa trip mo dahil palagi namang malakas ang trip mo eh. Natatawang saad pa nito na ikinangiti niya. Oo tama nga ang naisip ko. Iginugol na ni Lila Sari ang oras niya sa pag-aayos sa mansyon. Dalawa sila ni Wanda na abala. Nang bigla na lamang bumaba si Rick upang magtimpla yata ng kape. Pansin niyang mahilig ito sa kape. May kailangan ka? Tanong niya upang siya na sana ang gumawa dahil binili ng amo nilang babae na asikasuhin ng anak nito. Oo, kailangan kong mawala ka na sa paningin ko. Hindi ako kinakabahan. Mamamatay naman talaga ang mga tao. Minsan napapaaga lang, pero ganun talaga ang buhay, hiram lang. Napailing na lamang ito bago siya nilampasan. Ako na magtitimpla sa kape mo. Alok pa niya ngunit hindi ito pumayag. Bakit? Hindi ko naman lalagyan ng laso na. May kamay naman ako. Kibit balikat na lamang siya na hinayaan ito. Mauubos lang ang energy niya sa taong yun. Mabilis lang na lumipas ang oras at bandang 4:00, nagpaalam na sila ni Wanda sa amo nilang babae na uuwi na. Bukas ay hindi pala sila makakapasok muna dahil nga practice ng para sa Queen of Barangay. Kailangan na niyang maghanda. Suportado naman ito ng ma'am nila kaya ayos lang dito na mag-absent sila. Paalis na sana sila nang biglang magtanong si Rick. Sandali nga, may convenience store ba dito? Sir, sa labasan pa po eh. Gusto mo sir, samahan kita? Kinikilig na tanong pa ni Wanda. Napangiwi si Lila Sari sa itsura ng talandi niyang kaibigan. No thanks, si Lila Sari na lang. Pauwi na ako. Out ko na kaya mahiya ka naman. But my mom is your boss, so I'm your boss too. Besides, hindi ko alam ang lugar na to. Don't worry, ihatid kita pa uwi sa bahay mo once na malaman ko na ang store. Hindi mo na kailangang ihatid sa mansyon pa uwi dahil alam ko na yun. Siniko siya ni Wanda. Tumatanggi pa sa pogi sige na. May tinatago kang landi, ilabas mo na. Pogi na lumalapit sa iyo eh. Pasimpleng bulong ni Wanda bago bumaling kay Rick. Sige na sir, isama mo na ang kaibigan ko. Ayos lang sir kahit itanan mo na, hindi papalag to. Pinagsasasabi mong babaita ka. Inis niyang tanong kay Wanda. Balak pa sana niyang magsalita nang takpan nito ang bibig niya. Mauna na ako sir. Ingatan mo sana ang kaibigan ko dahil siya po ay no experience. Puro kalandian lamang pero inosente pa po talaga kami. Hindi makapagsalita si Lila Sari upang depensahan ng sarili dahil ayaw bitawan ni Wanda ang bibig niya. Don't worry, ihatid ko siya ng buo sa bahay nila. Pangako naman ni Rick. Ayos lang sir kahit bawasan mo pa. Gaga ka talaga Wanda. Malakas na sigaw niya nang kumaripas ng takbo ang kanyang kaibigan. Bakit ba ako pang sinama mo? Nayayamot na tanong ni Lila Sari. Dahil trip kitang asarin, saya no? Ang lakas naman pala ng trip mo. At least di ba ako ang kasiyahan mo? Natatawang sagot din niya na ikinatahimik nito. Uy, ako yung kasiyahan niya. Nakakaawa ka naman pala Rick. Inirapan siya nito.
Maiba ko lang ang usapan. Bakit may sementeryo sa dinaraanan natin ha? Kakainis, sobrang weird. Anong magagawa mo? Dito nga talaga ang libingan. Hindi naman kami ang namili nito kundi ang namumuno dito. Di ka naman nila gagambalain kasi patay na sila. Depende na lang kung gusto ka talaga nilang sundan. Napangisi si Lila Sari nang makita niyang pinawisan at kinabahan si Rick sa kanyang pananakot. That is not funny, Lila Sari. Stop talking about them. Respect them. Bakit natatakot kang sundan ng kaluluwa? Lila Sari, hindi na ako nakikipagbiruan. Ngunit natatawa siya kaya naman tinuloy niya ang pananakot. Natigilan lang siya nang makita niya ang isang lalaki na may dalang panabas. Iba ang tingin nito sa kanila, dahilan para siya'y matigilan. Sabi ko kasing tama na ang pananakot Ngunit maging siya, grabe na ang pawis at kaba. Hindi naman ako nagsasalita Rick, mahinang tawag niya sa pangalan nito. Kapag sinabi kong takbo, tumakbo ka ng mabilis Bakit ba? Napapano ka ba ha? May lalaki kasing may hawak ng panabas at iba yung tingin sa atin. Naririnig ko na sa baryo na may lalaki nga daw na nangahabol. Parang mananabas ang tawag nila. Madalas sa hapon dito nagpapakita. Pero haka-haka lang naman yun. Hindi ko alam na mayroon pala talagang mananabas. Malakas niyang sigaw bago niya hinila si Rick upang mabilis na tumakbo. Sa bilis ng takbo nila, hindi na nila nagawang lumingon pa. Sumuot na sila sa kagubatan at hindi na inindan ni Lila Sari ang mga talahib na humahampas sa binti niya. Basta mabilis ang takbo nila upang hindi abutan ng mananabas. Pasilim na, ngayon pa sila naka-encounter ng trouble. Sa gubat pa naman sila pumasok, tsak na mahihirapan sila ngayon. Kapwa hingal si Lila Sari at Rick nang sila ay tumigil. Mananabas? Bakit may mananabas dito? Horror ba tong lugar ninyo? Ang daming ebas. Makauwi lang talaga ako sa mansyon, magpapaalam na ako kay Mommy. Hindi ko na kayang tumagal pa sa lugar na to. Napairap siya bago sumagot. Ang dami mong reklamo, pwedeng tumahimik ka na lang. Mamaya marinig pa tayo ng mga wild animals dito, mas lalo tayong hindi makauwi ng buhay. Gumawa ka ng maaari nating mahigaan, kahit mga malalaking dahon lang na pinagsama-sama. Tapos gagawa ako ng apoy. Madilim. Nasaan ba yung cellphone mo ha? Anong silbi ng flashlight niyan? Nahulog kanina nung tumakbo tayo. Masisisi mo ba ako? Gumawa ka ng paraan, basta ako nang bahala sa apoy. Yan na nga lang ang gagawin mo Samantalang ang mananabas na pinagkamala nila, napailing na lamang ng damputin ng cellphone na nahulog. Bakit ba natatakot sila? Ganun lang naman akong tumingin. Tsaka magtatanong lang sana ako ng direksyon. Napabuntong hininga ito bago binaybay ang patungo sa bayan upang ibigay sa barangay ang cellphone na nahulog ng lalaki upang kapag hinanap ito ay may isauli. Madilim na. Buti na lang nakagawa na si Lila Sari ng apoy upang magbigay ng liwanag sa kanila ngayon. This is crazy. Sabing huwag kang maingay bakit ikaw? Buwisit ka kasing lalaki ka, napakaingay mo. Paniguradong nag-aalala na ang magulang ko sa akin. Baka isipin nila na nakipagtana na talaga ako. Si Ma'am paniguradong nag-aalala yun sa'yo. May sakit pa naman siya. For sure makakauwi din naman tayo. Papaliwanag ko na lang bukas. Pero nakakaiyak kasi gutom na ako. Ngumunga na siya na sobrang malas na nangyari sa kanila. Masarap pa naman ang ulam namin, sabi ni Inay. Niluto niya ang paborito kong adobo. Umiiyak ka dahil lang sa adobo. Para kang timang. Bakit? Nagugutom nga ako Sarap-sarap kaya ng adobo. Malas-malas naman kasi. Napahiga siya sa inis bago niyakap ang kanyang sarili. Ang lamig-lamig pa dito. Para kang bata, tumahan ka nga. Kala ko ba matapang ka? Bakit? Bawal bang umiyak? Naiiyak nga ako Babae pa rin naman ako, natatakot ako, Rick. Hindi na ito kumibo pa. For the first time, nakaramdam ng awa si Rick sa dalaga. Napabuntong hininga siya bago nahiga na rin. Walang sabing niyakap niya ito upang kahit paano maibsan ng lamig na nararamdaman nito. Sama talaga ng ugali mo. Nasa gubat na nga tayo, gusto mo pa akong gawan ng masama. Iba talaga ang utak nito, natatawa na lang tuloy si Rick. Para lang maibsan ng lamig mo, Lila Sari. Pwedeng wag ka na munang mag-inarte ngayon. Pero lalamigin ka din. Humarap ito't niyakap siya pabalik. Muli itong umiyak. Siguro mamamatay na tayo kaya nagiging mabait ka na, no? Kala ko ba normal lang mamatay? Bakit ngayon natatakot ka?
Kasi naman, hindi ko pa nararanasang mahalin ng taong ibibigay sa akin ni Lord. Gusto ko pang maranasan na may nag-aalala sa akin, may nag-aalaga, at gusto ko pang makitang magiging anak ko. Oo na, tumahan ka na. Kanina lang ang tapang-tapang mo. Tulog ka na, babantayan kita. Bukas ay makakaalis din tayo dito pagliwanag. Hinaplos pa niya ang buhok nito habang nangingiti dahil may kahinaan din pala ang bibo at matapang na si Lilasari. Pero kasi tumutusok tong human size na saging mo. Nahihiyang sabi nito habang iwas ang tingin. Napapikit siya sa hiya. Nagagalit nga palang sandata niya. Ang lamig kasi. Pag pinansin mo pa yan, baka hindi na ako makapagpigil kaya please lang, don't provoke me, Lilasari. Pero kung sakaling dito na ang katapusan natin, gusto kong maranasang mahalikan ng isang lalaki. Tinitigan siya nito ng mata sa mata. Weird man na sa'yo ko to hilingin pero ikaw lang naman ang lalaki dito. Alangan namang sa hayop ako humiling. Pwede bang ikaw na lang? Ikaw na lang ang... Hindi niya na pinatapos pa si Lilasari dahil ginawaran niya ito ng halik. Ngunit hindi na siya makatigil. Tila ba napako na ang katawan niya sa katawan nito at ayaw nang huminto. Halik lang, Rick. Rinig pa niyang sambit ni Lilasari. Muntik na. Grabe ang kaba ni Lilasari dahil sa kamuntik ng pag-angkin ni Rick sa kanya. Nagulat na lang siya nang bigla itong tumigil at humingi ng tawad. Kinaumagahan ay pareha silang hindi makatingin ng diretso sa isa't isa. Nahihiya si Lilasari at ganoon din naman si Rick sa kanya. Kasalanan din naman kasi niya dahil hiniling niyang halikan siya nito. At dahil lalaki ito ay prone ito sa tukso. Hindi naman niya sinisisi si Rick na kamuntik na itong makalimot. Basta nahihiya na lang din siya kaya ayaw niyang magsalita ng tungkol sa nangyari. Saglit pa silang nagpahinga bago niya inaya ang binata na lumabas na sa gubat. Ang anak ko! Grabe ang luha ng inay niya pagkita pa lang sa kanya. Mahigpit siya nitong niyakap. Saan ka ba galing na bata ka? Halos hindi ako matahimik kagabi nung nalaman kong wala ka na daw sa mansyon. Huwag mo nang uulitin to ha. Umiiyak na saad ng kanyang inay. Pasaway ka talagang bata ka. Sabat ng kanyang ama. Ngunit may tiwala naman ako sa iyo na hindi ka makikipagtanan. Napabuntong hininga si Lilasari bago napasulyap kay Rick na nakamasid lang. Nay, tay, si Rick nga pala. Nobyo mo? Nagulat ang kanyang ina. Sabi na nga ba't nagtanan talagang anak mo? Mas napahagulgol ito bago yumakap sa kanyang ama. Napailing naman siya sa inay niyang napaka-OA. Inay, hindi ko ho nobyo si Rick. Anak ho siya ni ma'am. Tumahan ka na nga, nay. Napaka-OA naman. Siya ang nahihiya sa lakas nitong umawa. Like mother, like daughter pala talaga. Natatawang bulong ni Rick. Ibig ba nitong sabihin OA siya? Inirapan niya si Rick. Napadpad po kasi kami sa gubat dahil sa mananabas. Kumaripas kami ng takbo dahil sa takot na baka tabasin kami. At napadpad po kami sa malayong parte ng gubat. Gabi na nga ho kaya doon na muna kami nagpalipas ng gabi. Paliwanag niya upang mahimasmasan ang kanyang magulang. Mananabas? Wala namang mananabas. Kwentong barbero lamang yun na ginawa dahil napakatigas ng ulo ninyo mga bata kayo. Ito ang paliwanag ng ama niya na hindi niya pinaniwalaan dahil sila mismo ang nakakita ng mananabas. Ire-report ho namin sa pulis ang nangyari upang hindi na maulit pa. Si Rick ang sumabat. Naniwala naman ang mga ito kay Rick na kinainis niya dahil pag sa kanya, sapilitan pang maniwala ang mga ito pero si Rick pinaniwalaan agad. Sinamahan sila ng kanyang ama sa barangay ngunit hindi na natapos ang kwento nila nang may ilabas itong cellphone. Sa'yo ba to, iho? Dinala kasi ito ng isang matanda dito na hulog daw. Sabi nga nagulat daw siya nang magsitakbo daw kayo. Natatawa pa ang konsihal. Ho? Kunot ang noo ni Rick at ganoon din si Lilasari. Parehas silang naguluhan. Sir, sandali nga ho. Ibig sabihin yung mananabas ang nagbigay nito mismo dito? Tanong ni Lilasari. Mananabas ba ang tingin ninyo sa kanya? Napagkamalan lang ninyo, iha. Hindi siya mananabas tsaka walang mananabas, iha. Sabi niya baka daw hanapin ninyo kaya dinala niya dito. Inabot ni Rick ang cellphone nito habang si Lilasari napapailing pa rin ang lumabas sa barangay. Mali pala talaga tayo ng akala, kainis. Muntik pa tayo mapahamak sa ginawa natin. Mali naman pala yung hinala natin. Naiiling siya habang ang ama niya ay natatawa. Paano yan? Uuwi na ba itong si Rick? Paniguradong hinahanap na siya ng ina niya. Opo, uuwi na po ako. Pasensya na po na hindi kami nakauwi.
Safe naman po si Lilasari. Mauna na po ako. Pinigilan niya si Rick. Mag-almusal ka na muna. Kagabi pa tayo walang kain, paniguradong gutom ka na. Papasok din naman ako kaya sige na, sumabay ka na sa amin para sabay na tayong pumunta sa mansyon. Ito ang anyaya niya kay Rick na hindi naman ito tinanggihan. Akalain mo nga naman na mali pa kayo ng pinaghinalaan. Malakas na napahalakhak ang ina niyang kanina lang, grabe ang paghagulgol. Inay, inaasar mo pa kami, mali na nga po, oo na. Malay ko ba hindi pala mananabas yun at malay ko ba na wala palang ganun. Nakakatakot naman kasi talaga ang tingin niya Bayaan mo na minsan talaga, hindi maiwasang magkamali. Kumain na para makagayak na at makapunta na kayo sa mansyon. Ang ama na niya ang sumaway sa kanya. Napasulyap siya kay Rick na tahimik lang at walang arte sa pagkain kahit na tapa at itlog lang ang kanilang ulam. Sa mansyon, ipagluto na lang kita ng gusto mo. Hindi mo kailangan magkunwari na gusto mo yung kakainin mo. Gusto ko naman talaga and I don't need to fake it if I want it. Sabihin mo sumisip-sip ka lang sa mga magulang ko. Why would I need to do that kung gusto naman talaga nila ako? Mayabang na sagot nito na inirapan niya lang. Saglit lang naligo si Lilasari bago nagayak. Ilang sandali pa, lumabas na siya at inaya na si Rick na bumalik sa mansyon. Kala mo ba limot ko na ang ginawa mo sa akin kagabi? Sabi ko halik lang. Si Lilasari ang nag-open. Yeah, sorry about that. Di ko kasi napigilan Bangungot na naman ang aabutin ko sa iyo Kasalukuyang tinatahak na nila ang daan patungo sa mansyon. Aminin mo, nagustuhan mo din dahil hindi mo ko pinagilan. Ganun ka pala umungol. Nanlaki ang mata niya sa sinabi nito. Inambahan niya si Rick na susuntukin. Kala ko mamamatay na tayo dun Gusto ko lang naman talaga ng halik. Tapos itong pechay ko syempre sa taong mahal ko to iaalay no. Natatawa lang si Rick na mas nakakapagpainis sa kanya. Bakit ang cute mo nung sinabi mo sa akin yun? Nakakatawa na ang isang baliw na babae. Gusto palang mahalikan siya bago man lang mamatay. Patuloy sa pangaasar si Rick sa kanya. Nakarating sila sa mansyon na inaasar pa rin siya nito. Ngunit nang makapasok sila at madatna ng isang eleganteng babae na prenting nakaupo habang kausap ang ina ni Rick na wala ang ngiti ni Rick. Sino naman kaya ang babaeng to? Mabilis na naglahong parang bula ang ngiti ni Rick nang makita si Cecil na kausap ang kanyang ina. Napataas ang kanyang kilay at imbis na gantihan ito ng ngiti, inis ang ipinakita niya dito. Naiirita siya na makita itong masaya matapos ang pangiiwan nito sa kanya. What are you doing here, Cecil? Di ka na ba talaga tinatabla ng hiya? I didn't even reply your message tapos nagawa mo pa akong puntahan dito. For what, Cecil? Rick, gusto ko lang namang kamustahin ka tsaka si tita. Nabalitaan ko sa sekretarya mo na may sakit si tita. So naisip kong baka kaya wala ka sa inyo kasi nandito ka sa kanya. I know this place. Minsan mo na akong sinama dito. Masama ba, Rick? Napasulyap ito kay Lilasari. Wala naman akong balak na manggulo. I just want to make sure that your mom is fine. And of course, you too. Matagal na tayong wala, Cecil. So dapat hindi ka na nagabala pa. Ayoko rin naman na magabala ka pa. Wala na akong pakailam sa'yo. Hinirapan niya ito bago akmang lalagpasan nang magsalita ang kanyang ina. Ganyan ka bang tumanggap ng bisita? Nag-effort yung tao na puntahan ka, Rick. Hindi ba pwedeng kahit bilang pangungumusta lang pagbigyan mo si Cecil? Hindi naging maganda ang hiwalayan ninyo, pero hindi naman yun ang point dito. Hindi lang naman ikaw ang sinadya niya kundi ako din. Why don't you just let her? Cecil, hindi sa kinakampihan kita dahil labas naman ako sa naging relasyon ninyo at kung bakit kayo naghiwalay. Pero hindi naman kita maaaring hayaan na umalis na lang basta. Lalo't hindi mo naman sa ulo ang pasikot-sikot dito. At gaya ng sinabi mo, papayagan kitang mag-stay dito ng 3 araw. After 3 days, pagbalik ng driver mo mula sa kinuha niyang leave, maaari ka nang magpasundo. For now, you can stay here, Iha. Seryoso ang ina ni Rick at alam niyang hindi niya ito mapipigilan. Rick? Sambit ni Cecil sa pangalan niya habang malungkot ang ekspresyon. Don't you dare touch me, Cecil. 3 araw ka lang mag-i-stay at wala kang ibang gagawin para magbalikan tayo. Dahil hindi na mangyayari yun. Lilasari, tawag pa niya sa dalagang nakamasid lang sa kanila. Samahan mo na sa kwarto ang babaeng to. Inirapan niya si Cecil bago siya dumiretso sa kanyang silid. Iniwan niya ang dalawa sa sala. Grabe, ang intense ni Rick at ni Cecil. Ex pala ito ni Rick.
Napailing pa habang paakyat sila sa hagdan. Dito ang kwarto mo. Pasensya ka na kay Rick, palagi kasing mainit ang ulo nun eh. Ngunit mabait naman siya. Pasasaan ba't magiging maayos din kayong dalawa, Cecil? Sana nga maayos pa kasi yun talagang pinunta ko dito. Kakainis, baka may GF na ang isang yun kaya ayaw niya na sa akin. Bakasang pag-aalala sa mata ni Cecil. May GF? Sa tingin ko wala. Matapos lang ihatid, nagpaalam na siya kay Cecil dahil may gagawin pa siya. Ngunit pagbaba niya sa kusina, inabutan niya doon ang ina ni Rick. Ma'am, kung may kailangan po kayo, ako na lang po ang magbibigay. Gusto niyang agawin ang ginagawa nito, ngunit mukhang ayaw naman ito. Napangiti ito bago sumulyap sa kanya. Bakit nga pala hindi nakauwi si Rick? Sabi na nga ba't itatanong nito eh. Ma'am, maniwala ka sa o hindi, may nangyari po kasing nakakatawa kahapon. Habang binabaybay namin ang patungo sana sa baryo upang samahan siya sa store, may nasalubong kaming lalaki na inakala ko naman mananabas. Inaya ko siyang tumakbo palayo dahil sa takot. Napadpad po kami sa gubat. Nakakatuwa naman, ngunit natakot ako na baka mapahamak kayo. May nangyari ba? Po, wala naman po ma'am, muntik lang po. Kamot sa ulo si Lila Sari. Napakunot ang noon nito sa kanyang sinabi. Muntik lang saan? Muntik na ba kayong mapahamak? OMG! Inakala niyang ang nasa isipan niya ang tinatanong nito. Kamuntik pa siyang madulas sa katabilan ng dila niya. Napailing-iling si Lila Sari. Ma'am, safe na safe po kami. Basta ako kasama ma'am, safe talaga siya. Ako pa ba? Taong gubat po ako. Muli itong tumawa. Mabuti naman na kayong dalawa. Sa susunod wag nang masyadong magkape para hindi matatakutin. Nga pala iha, si Rick ba galit pa ba siya? Lila Sari, mali ba ako? I just want the best for him. Baka naman kasi pinipigilan lang niya ang kanyang sarili. Baka talagang mahal pa niya si Cecil. Hindi agad nakasagot si Lila Sari. Sa tingin ko ma'am, si Rick lang naman po makakasagot niyan. Tsaka baka po talagang ayaw na niya. Minsan may mga bagay din po na hindi na pwedeng ipilit. Tama ka pero gusto kong maging masaya siya at ayokong maging malungkot siya habang buhay. Gusto ko na bago ako mawala, stable na ang kalagayan ni Rick. May mag-aalaga na sa kanya at may binubuo na siyang pamilya. Nalulungkot si Lila Sari na ang gusto lang naman ng ina ni Rick ay para sa kapakanan nito kahit na nahihirapan na ito sa dinaramdam nitong sakit. Bandang hapon, gumayak na sila ni Wanda dahil uwian na naman. Umuulan ng malakas kaya nagdadalawang isip sila kung susugod na ba sila sa ulan o mag-i-stay na muna hanggang tumila. Pauwi na kayo? Napalingon sila ni Wanda kay Rick na bigla na lamang sumulpot. Oo, bakit? Gusto mo ba kaming pigilan? Kung makapagsalita ka naman parang wala tayong ginawa sa gubat. Nanlaki ang mata ni Wanda. Te, what is happening? Gaga talaga to. Naniwala ka naman sa sinasabi ni Rick na stranded kami sa gubat pero wala namang ganap. Ikaw nga, wag kang mapang-imbento ng kwento, utu-utu pa naman tong si Wanda. Baka mamaya, i-chismis pa ako sa baryo namin. Nakatitig si Rick sa mata niya na para bang sinasabi nito na kamuntik na nilang magawa kaya bakit niya itinatanggi. Gandang-ganda ka na naman sa akin, no? Baliw talaga. Bulong ni Rick. Humakbang na siya palabas kahit na malakas pa ang ulan. Wanda, tara na. Baka ano pang magawa ko sa taong yan. Napakadaldal. Inis niyang saad. Ngunit may humila sa kanya pabalik. Dito na kayo magpalipas ni Wanda, masyadong malakas ang ulan. Tila ba nakikiusap pa ito? Si Wanda ay agad na bumalik sa loob ng walang pasabi, habang siya gustong makipagmatigasan. Bakit gusto mo siguro matuloy yun, no? Gusto mo kong gawa ng masama? Just stay, Lila Sari. Ayoko lang na maulanan ka, that's all. Umiti ito sa kanya bago siya hinila na papasok. Hindi na siya nakaangal. Hindi na siya nagpakipot. Malakas naman talaga ang ulan. Kaya lang ay nakakahiya na makita sila ni Cecil na ganito. Hindi nga dapat siya nakakaramdam ng kilig, pero kinikilig siya sa mga oras na ito. Ayaw bitiwan ni Rick ang kanyang kamay kahit na nasa loob na sila. Si Wanda nga ay nanlalaki ang mata sa kanya, ngunit wala rin naman siyang masabi dito. Rick, pwedeng bitaw na? Yeah, sorry, I forgot. Ang lambot kasi ng kamay mo eh. Wika pa nito na nakapagpalakas sa kabog ng kanyang puso. Kinikilig ka ba? Natatawang tanong nito. At bakit naman ako kikiligin? Mabilis niyang depensa kahit na totoo naman na kinikilig siya. Natigilan si Lila Sari nang biglang sumulpot si Cecil.
Inirapan siya nito na para bang naiinis sa kanya bago ito bumaling kay Rick. Bakit ba ayaw mo pa silang pauwiin? Hindi mo naman na problema kung mabasa sila ng ulan. That's not your job. Galit na ito sa kanya ngayon samantalang mabait pa ito sa kanya kanina. Ngunit ngayon, mukhang pinagseselosa na siya nito. Wala ka rin namang pakailam kung mag-alala ako sa kanila. Inirapan nito si Cecil bago bumaling muli sa kanya. I want coffee. Iakyat mo sa kwarto ko. Ako nang magagawa, Rick. I know your favorite. Nakangiti pa si Cecil. Ikaw gumawa, Lilasari, at ikaw din ang mag-akyat. Iniwan na sila ni Rick. Si Wanday halos walang masabi sa nangyayari. Ganoon din naman si Lilasari. Samantalang si Cecil, gusto yata siyang sabunutan sa mga oras na ito. Selos na selos pa ako sa ibang babae. Sa'yo lang naman pala ako dapat magselos. Ikaw ha, tigilan mo si Rick. Nilalandi mo ba siya? Katulong ka lang naman ah. Dapat trabaho mo lang ang maglinis ng mansyon at hindi ang... Pinutol niya ito sa sinasabi nitong mapang-insulto. Sandali nga lang ha, Cecil. Hindi ko yata gusto ang mga sinasabi mo. Ang kapal na mukha mong sabihan akong malandi, hindi mo naman boyfriend si Rick. Tsaka si Rick naman ang nag-utos ah. Narinig mo naman siguro, di ba? Mamatay ka sa selos, bahala ka sa buhay mo. Sinundan siya ni Wanda sa kusina. Te, ano bang meron sa inyo ni Sir Rick? Grabe galit ni Cecil sa'yo ah. Nag-effort yung tao na makipagbalikan pero sa'yo pala mahuhulog si Sir. Sabi ko na sa'yo eh. Sabi na nga ba't may isang taong magkakamali din sa'yo? Parang pangit yata ang narinig niya. Magkamali? Buwisit ka talaga, Wanda. Hindi ba pwedeng maganda kasi ako? Paano na kaya pag sumali pa ako sa Queen of Barangay? Kawawa naman ang mga kalaban ko. Mayabang na saad niya. Paano ba to? Mukhang si Rick ang nahulog na talaga nga sa akin. Sure ka na, te? Bawasan mo naman ng kaunti ang pagiging asyumera mo. Baka mali lang din ang hinala natin. Ikaw ba, matanong nga kita. Ikaw ba may gusto rin sa kanya? Pogi si Rick at Hat. May pagiging antipatiko pero carry naman. Sabihin na nating hinahangaan ko siya. Kinilig naman si Lilasari. Kurutin ko kayo ang singit mo. Ingat ka, mayaman si Sir. Baka mapahiya ka lang. Si Cecil may pag-asa silang magbalikan kasi may nakaraan sila. Ayoko masaktan ka. Pero kung si Sir gusto ka din pala, edi sige na, susuportahan kita, Lilasari. Bakit naman pagiging asyumera ang tawag? Obvious naman na pinapakita ni Rick. Ito ang naitanong ni Lilasari sa kanyang isipan. Tabi sila ni Wanda sa isang guest room. Malalim na ang gabi at malakas pa rin talaga ang ulan. Sumabay pa ang kidlat na talaga namang kinatatakutan ni Lilasari. Dahil hindi makatulog, minabuti niyang bumaba na muna sa kusina upang kumuha ng maiinom. Kamuntik pa siyang masamid sa pag-inom nang biglang may kumalabit sa kanya. Si Rick lang pala. Bakit gising ka pa? Nauuhaw kasi ako. Ikaw ba, bakit gising ka pa? Ang lakas ng ulan, may bagyo yata. Tulad mo, nahihirapan ako matulog dahil sa lakas ng ulan at kulog. Sagot nito bago kumuha rin ng tubig. Sige, una na ako. Kung sakaling may kailangan kang iutos, pwede ka namang kumatok sa... Natigilan siya nang hilahin siya ni Rick patungo sa silid nito. Rick, bakit? Gusto kong may kasama. Malungkot mag-isa habang napakaingay. Para akong bata, no? Sige na nga, bumalik ka na sa silid ninyo ni Wanda. Sa boses ni Ricky ay ayaw nitong pilitin siya. Ngunit hindi naman niya matitiis na malamang nalulungkot ito. Isinara niya na ang pinto at agad na dumiretso sa kama ni Rick. Maingay masyado ang kulog. Sa tabi mo na muna ako hanggang sa tumigil. Wika pa niya bago ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit agad din naman siyang nagmulat nang maramdaman niyang tumabi na si Rick sa kanya. At ang mas ikinagulat pa niya ay ang pagyakap nito sa kanya. Hindi alam ni Lilasari ang dapat niyang sabihin, ngunit wala kasi siyang nararamdaman na takot o ilang kay Rick. Tila ba komportable pa nga siya sa yakap nito. Siguro crush mo ko, no? Napakababaw ko naman pala kung crush lang. At first, I really hate you, Lilasari. Sino ba namang mahuhulog sa babaeng napakaingay at napaka-OA na may nakakatawang pangalan? Hindi ko lang inaasahan na lahat pala yun babawiin ko din. Hindi ba't si Cecil mahal ka pa niya? Bakit ba ayaw mo siyang bigyan ng... Inibabawan siya ni Rick dahilan para siya'y matigilan. Shh, Cecil is nothing to me. Matagal na ako nakalimot na minahal ko ang babaeng yun. Sa totoo lang, bakit nga ba minahal ko ang babaeng yun? Lilasari, sambit pa nito sa kanyang pangalan habang titig na titig sa kanya. Ikaw ang gusto ko. Ikaw ang mahal ko.
At ikaw lang ang pipiliin ko kahit na ibang klase ang pagiging pasaway mo. Maingat siya nitong hinagkan hanggang sa ang dapat na halik lang na uwi sa malalim na sensasyon. Tinanghali na si Lilasari at pagmulat niya, nakita niya agad ang bahid ng dugo sa kama. Mariin siyang napapikit lalo pa nang maramdaman niya na masakit ang pribado niyang parte. Malinaw na malinaw naman sa kanyang isipan ang naganap kagabi sa kalagitnaan ng gabi na makulog. Ang pagtulog lang sana niya sa silid ni Rick ay naudyok sa kanila upang magawa ang bagay na hindi naman dapat nila gawin dahil wala silang relasyon. Kahit pa umamin na si Rick na gusto siya nito, hindi pa rin tama ang nangyari. Napabuntong hininga siya bago madahang inayos ang kanyang sarili. Sinuot na rin niya ang mga saplot na nawala sa kanya. Sinuri niya ang paligid at mukhang wala naman silang nasira sa mainit nilang pinagsaluhan kagabi. Maingat siya nang lumabas sa silid. Sinuri niya kung may ibang tao na maaaring makakita sa kanya. At nang wala, ay agad siyang lumabas sa parang walang nangyari. Bumaba siya sa kusina at doon niya inabutan si Wanda na kumikilos na. Nahihiya niya itong nilapitan. Wanda, pasensya na talaga. Tinanghali kasi ako eh. Ayos lang. Binili ni Sir na wag kang gisingin dahil nga napuyat ka daw. Bakit ba napuyat ka? Sana ginising mo ko kung may inutos pala sa'yo. Bakit naman ayaw niya akong ipagising, may trabaho ko dito sa mansyon? Tsaka napuyat lang naman ako dahil sa pinagawa niya. Huwag mong isipin yun. Ayoko naman na pati ikaw walang tulog. Si Rick nga pala. Tanong pa niya dahil nais niyang kausapin ito at linawin rito na wala silang relasyon at hinding-hindi na mauulit ang nangyari kagabi. Kasama ni Ma'am Cecil sa tingin ko nga nag-date. Bulong pa ni Wanda. Kasi naman bihis na bihis si Ma'am Cecil. Sobrang saya dahil siguro sinamahan siya ni Sir. Bakit hinahanap mo si Sir? Tanong pa ni Wanda nang mapasulyap sa kanya. Wala naman. Hindi naman siguro nag-date, baka naman napilitan lamang samahan ni Rick. Depensa pa niya habang pinipigilan ang sarili niya na magalit. Sino ba naman kasing matutuwa na after umamin sa kanya ay malalaman niya ngayon na kasama ito ni Cecil. Nakakainis at nakakaselos. Ito ang nararamdaman ni Lilasari ng mga oras na ito. Itinuon na muna niya sa ibang bagay ang kanyang atensyon. Iwinaksi niya sa isipan na nakipag-date si Rick kay Cecil. Sinabi lang naman ito na matagal nang limot ni Rick na minahal niya si Cecil. Sising-sisi pa nga ito Bakit naman siya mag-iisip ng kung ano-ano? Kampante dapat ang puso niya na si Rick siya na ngayon ang minamahal. Napangiti si Lilasari habang nagwawalis. Nagulat siya ng kamuntik ng mapasigaw nang may kumalabit sa kanya. Wanda naman! Ikaw ha, pansin ko kanina ka pa nakangiti dyan para kang baliw sa totoo lang. Lilasari, mukha kang in love. In love? Hindi ba pwedeng masaya lang kaya nakangiti ako? Issue ka talaga, Wanda. Magtrabaho na nga lang tayo. Ilang oras pa ay dumating na si Rick at tama nga si Wanda dahil kasama nga ni Rick si Cecil. Naka-sexy dress ito habang masayang masaya. Habang si Rick naman napabaling sa kanya at ngumiti. Ngunit wala siya sa mood sa mga oras na to. Kaya naman tumalikod lamang siya sa mga ito at itinuloy ang ginagawa niya. Salamat sa regalo mo, Rick. Sobrang natuwa ko. Masayang masaya ang boses ni Cecil. Pangako hindi ko to iwawala. May hawak si Cecil na lalagyan ng bracelet. Napangisi pa siya sa inis bago umalis na upang iwan ng mga ito. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya matitiis na pagpasensyahan ng dalawa. Baka makapagsalita pa siya ng hindi maganda dahil sa lecheng selos na nararamdaman niya. Masamang tingin ang ibinigay ni Rick kay Cecil. Binawi niyang inagaw nito. That's not for you. Pwede bang umayos ka, Cecil? Kahit anong kulit mo sa akin, wala ka nang mapapala. Wala ka ng pag-asa. Pinayagan na nga kitang sumabay sa akin, umaabuso ka pa. Asikasuhin mo na nga agad ang pag-uwi mo. Naiirita na ako sa iyo, Cecil. Taong tandaan mo hindi na kita mahal dahil si Lilasari na ang mahal ko. Siya na ang babaeng nakikita ko na para sa akin. Pagak na tumawa si Cecil dahil napahiya ito. Bakit ba kasi siya ang gusto mo? Ano bang meron siyang wala ko? Katulong lang naman ang babaeng yun Mas better pa rin ako. Mas magaling ako sa kama at mas kaya kitang paligayahin. Napailing na lamang siya sa sinabi ni Cecil. Iniwan na rin niya ito at sinundan si Lilasari. Inabutan niya ito na kasama ni Wanda. Baka sa mukha nito na wala ito sa mood sa mga oras na ito. Ngunit masaya rin si Rick sa isiping nagsiselo si Lilasari. Hey, can we talk? Ngunit hindi siya nito hinarap. Diretso lang ito sa paglilinis habang si Wanda nakatuon ng pansin sa kanila. Hey, pwede ba ako muna?
I can explain. Tsaka sabi ko naman kay Wanda, huwag ka nang pagawain sa bahay. Sinulyapan niya si Wanda na napaiwas ng tingin at sumipol-sipol. Hinarap na siya ni Lilasari. Para saan pa? Wala naman akong pakailam kahit ano pang ginawa ninyo eh. May pasabi-sabi pang... Pinutol niya si Lilasari at agad na hinagkan. This is for you. Sambit pa niya matapos niya itong halikan sa harapan mismo ng kaibigan nito. Inabot niya ang bracelet. Para sa'yo talaga to't hindi sa kanya. Malino naman na sa'yo na ikaw ang gusto ko ah. After what happened, tingin mo basta ko nalang isasantabi ang nangyari sa atin? Pananagutan kita, Lilasari. Mahal na mahal kita. Dapat lang malaman nilang lahat. Ayokong itago to sa kanila. Napasulyap si Lilasari sa kanyang kaibigan na natulala sa nasaksihan. Natawa siya ngunit bakas naman ng kilig. Galit at inis ang naramdaman ni Cecil nang masaksihan kung paano piliin ni Rick ang hamak na kasambahay kumpara sa kanya na mas better. Para kay Cecil, walang binatbat si Lilasari sa kanya dahil isa siyang modelo at ubod ng ganda. Habang si Lilasari, katulong na nais umahon sa hirap kaya todo kapit sa ex niya. Hindi siya makakapayag na ganun na lang. Na basta na lang maging masaya ang dalawa. Hindi siya mapapaalis ni Rick ng basta hanggat hindi niya nagagantihan ng malanding si Lilasari. Pinalipas na muna ni Cecil ang buong isang araw at hindi na muna lumabas ng silid niya. Naiinis siyang makita na sobrang sweet ng dalawa habang siya ay nagmumukmuk. Kinabukasan, sinakto niyang hindi pa nakakapasok si Lilasari. Sinalubong niya na ito sa labas bago pa ito makarating sa mansyon. Sa hindi kalayuan, natanaw niya na si Lilasari at ang kaibigan nitong intrimitida din na si Wanda. Wala siyang pakailam kahit na magtulong pa ang dalawa basta sasabihin niya ang gusto niyang sabihin at walang makakapigil sa kanya. Maiwan ka muna dito. We will talk, Lilasari. Mataray niyang saad, ngunit hindi siya nito pinansin at balak lang magdire-diretso nang habulutin niya ito. I said stay here. Madiing wika niya habang masama ang tingin dito. Tantanan mo ang kaibigan ko. Sumabat na si Wanda. Inabangan mo pa talaga siya para insultuhin, no? Ikaw na babae ka, kung ayaw mo masaktan, ayusin mo ang ugali mo. Papatulan talaga kitang leche ka. Mas leche kayo mga katulong kayo. Mga makakapalang muka't ambisyosa na makaahon sa kahirapan. Just name your price. Gosh, huwag ka namang agaw, pwede ba? Itong kaibigan mo, turuan mo kung paano lumugar. Hinarap niya si Lilasari na tahimik lamang. Bakit tila nabahagang buntot mo? Hindi ba't matapang ka? Tignan ko nga ang tapang at galing mo, Lilasari. Ubod ka ng landi. Hindi sa bahagang buntot ko. Iniisip ko rin naman kasi kung may sense pa ba na patulan ang desperadang gaya mo. Ex ka na, Cecil, kaya bakit ganyan kang umasta? Kahit ano pang sabihin mo, hindi na magbabago ang nararamdaman ko kay Rick. Oo, mahirap ako at oo, katulong ako. Pero ako ang pinili, Cecil. Ako ang minahal. At kahit ano pang kumpara pang gawin mo, ako at ako pa rin ang pipiliin ni Rick dahil ako ang mahal niya at hindi ikaw. Mas lalong kumulo ang dugo ni Cecil. Kita ni Lilasari ang galit ni Cecil na para bang gusto siya nitong saktan. Ngunit hindi siya magpapatalo rito. Sino ba ito para magpaapi siya? Oo, mayaman ito, pero hindi pa rin iyon dahilan para mag-apak ito ng tao. Dapat marunong itong tumanggap ng katotohanan na wala na talaga silang pag-asa ni Rick. Dahil si Rick siya na ang minamahal. Tama na, Cecil, tumigil ka na. Umalis ka na lang para mabawasan ang kahihiyan na ikaw rin naman ang gumagawa sa sarili mo. Tara na, Lilasari, huwag mo nang pag-aksayahan ng babaeng yan. Aya pa ni Wanda. Umiti siya sa kanyang kaibigan bago sana lalakad na nang hablutin ni Cecil ang buhok niya. Sumenya siya kay Wanda na wag sumali dahil kaya naman niya ito. Ayaw rin naman niyang isipin na pinagtulungan nila si Cecil. Gigil na gigil si Cecil habang hawak siya sa buhok niya. Ngunit agad rin naman siyang gumanti at mas matindi ang pagkapit niya sa mahaba nitong buhok. Ikaw ang may gusto sa ganitong paraan natin to tapusin kaya sige, pagbibigyan kita, Cecil. Napasigaw si Cecil nang ibalibag niya ito. Tinansya naman niya na hindi ito mababalian ng buto. Iniisip pa rin niya si Cecil na sa mga oras na to, kinain na ng emosyon. Sabi kong tama na! Malakas niyang sigaw dahil lumalaban pa ito. Hindi ka na nga niya mahal. Ano bang mahirap intindihin sa salitang hindi ka na niya mahal? Maging siya ay naluluha na sa awa kay Cecil. Ikaw ang may kasalanan kung bakit kayo naghiwalay. Tapos, ikaw pa tong mamimilit na balikan ka kahit na masaya na siya. Maawa ka naman sa tao. Itigil mo na, Cecil, tama na. Hindi na ito kumibo pa.
Nanatili lang itong nakahiga sa lupa at umiiyak. Napabuntong hininga si Lilasari bago ito tinabihan. Nahiga rin siya katabi ni Cecil. Pagkatapos mong umiyak, sabay na tayong magtungo sa mansyon. Napasuliyap siya kay Wanda na napapailing sa kanilang dalawa. Ilang sandali pa, tumayo si Cecil at ganun din naman siya. Wala itong imik na bumalik sa mansyon. Luhaan at gusot ang buhok nito habang ang likod ng damit madumi dahil sa pagkakahiga sa lupa. Dumiretso ito sa silid habang sila ni Wanda huminto sa sala dahil nandoon si Rick. Tila ba nakabang na talaga sa kanya. Anong nangyari? Kibit balikat na lamang si Wanda habang siya napabuntong hininga. Dumiretso na ang kaibigan niya sa kusina kaya dalawa na lamang sila ni Rick na natira. Sinaktan ka ba ni Cecil? Don't worry, sasabihin ko sa kanya na umuwi na siya ng Manila. And natawagan ko na rin ang driver niya. Niyakap niya si Rick. Hindi ba't ikaw din uuwi ka na din ng Manila? Hindi ka naman talaga dito nakatira, Rick. Tanong niya habang nanggigilid ang kanyang luha. Maayos na ang mami mo. Lumalakas na siya, tibig sabihin malapit ka na ring umuwi. Hey, I'm not leaving you for a long time. I'll be back soon. May mga ayusin lang ako doon at tapos babalik ako para... Sabi na nga ba taalis ka din? Bakit ba ako umaasa na hindi? Sige ha, may trabaho pa kasi ako. Matamlay ang boses ni Lilasari. Lilasari, babalik ako, pangako yan. Please, ayoko makita ka na ganito. Smile, my love. Ikaw at ikaw lang ang pipiliin ko palagi. Pinalakas na lamang ni Lilasari ang loob niya na babalikan siya ni Rick. Hindi niya maaaring pigilan si Rick kaya bibigay na lang niya ang kanyang buong tiwala. Sinundo na si Cecil ng driver nito. Kampante naman si Lilasari kahit nung nandito pa si Cecil dahil alam naman niyang siya ang pipiliin ni Rick. Nalulungkot lang siya na kailangan pala talaga nilang maghiwalay. Pansin kong napakalungkot mo wala naman na si Cecil. Tanong ni Wanda habang nasa kusina sila na gumagawa ng lunch. Ilang araw na rin kasing nararamdaman ko na malapit na ang pagbalik ni Rick sa Manila. Nahihiya ko sa mami niya na sabihing nalulungkot ako na aalis si Rick. Mahihiya ka pa kung kailang alam na ni ma'am na magjowa kayo ni sir. Tanggap na tanggap ka nga ni ma'am eh. Matagal na daw niyang gusto na isa sa mga anak niya ang mapangasawa mo. Napakaswerte mo talaga, Lilasari. Wanda, mabait talaga si ma'am. Kinausap ka naman niya about sa inyo ni Sir Rick ah. Sabi mo naman, malinaw sa inyo na long distance na muna ang relasyon ninyo. Tsaka di ba, babalik din naman siya agad. Don't be sad nate. Hindi naman titingin sa ibang babae ang babe mo. Bakit naman niya gagawin yun? Ako na to. Gandang probinsyana to, Wanda. Unique ang beauty natin, so dapat proud lang. Morena beauty, patok sa afam te. Afam ang iyahanting ko. Natawa pa si Wanda. Natigilan sila nang biglang sumulpot ang ina ni Rick. Napangiti ito sa kanila. Maari ba kitang makausap, iha? Napatango siya bago sumunod. Maupo ka muna. May urgent si Rick kanina sa company kaya naman hindi na siya nakapagpaalam sa'yo. Pinasabi na lang niya na babalik din siya agad at palagi siyang tatawag. So please, open your phone, Lilasari. Nalungkot siya na malamang wala na si Rick. Gusto niyang maiyak ngunit nagpigil siya. Baka masabihan pa siyang OA. Salamat po ma'am at naunawaan ko naman po yun. Hindi ba't sinabi kong mami na ang tawag mo sa akin at hindi na ma'am? Opo mami. Iha, alam kong mahal na mahal ka ng anak ko. Paniguradong pag-uwi niya may pasabog siya. Sa ngayon sana, maunawaan mo na long distance na muna kayo dahil may mga kailangang asikasuhin sa kumpanya. Hindi kailangan mag-alala ng magulang mo dahil ako mismo ang magsasabi sa'yo, iha. Pananagutan ka ni Rick, babalik siya. Dito na tumulo ang luha ni Lilasari dahil sa lungkot. Opo, babalik po si Rick. Wala pong problema sa magulang ko. Dahil hindi po sila tutol sa amin ni Rick. Masaya nga po ko dahil wala pong tutol sa nabuo naming pagmamahalan. Pinahid ng ina ni Rick ang kanyang luha. Maraming salamat na binago mo ang pananaw ng anak ko pagdating sa pag-ibig. Natakot ako mananatili siyang walang balak na pumasok sa commitment because of his past relationship. But you came, iha. Ikaw ang dahilan ng mga ngiti at saya niya. Niyaka pa siya nito. Please don't leave him. Ikaw ang kasiyahan ng anak ko, Lilasari. And I put so much trust in you, iha. I know you can handle my son. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa anak ko, iha. Napangiti na lamang din si Lilasari habang lumuluha. Ilang araw ang lumipas ngunit pakiramdam niya ay taon na dahil sa sobrang lungkot. Walang araw o oras
na hindi tumatawag si Rick para lang makausap o makamusta siya. Pinipilit niyang maging masaya sa tuwing kausap ito. Ngunit 1 linggo pa ang lumipas ay nawalan bigla sila ng kontak. Hindi mo na siya nagpanik o nagtanong sa ina nito. Ni si Wanda ay walang alam na wala na silang communication ni Rick. 3 araw na. Hindi na siya makatulog ng maayos. Ni makakain nalilipasan na siya dahil palagi niyang iniisip si Rick kung kamusta na nga ba ito. Bakit ni isang text wala na? Wala na itong update. Busy lang siguro. Bulong niya habang may nililigpit sa kusina. Bakit parang ilang araw ka ng ganyan? Bumubulong ka sa sarili mo na para bang kinakampante mo ang sarili mo tapos tulala ka rin minsan. Ito ang tanong ni Wanda sa kanya. Wala to. Mismo na no. Bakit hindi ba kayo nagtatawagan? Halos araw-gabi nga kayo magka-call, di ba? Busy lang siguro siya. Tipid niyang sagot. Nag-focus siya sa trabaho. Kaya ako, magfo-focus na lang din muna. Lungkot naman, paniguradong mismo na. Wala ka ng dilig eh. Ikaw kung ano-anong iniisip mo, back to work na. Matapos ang gawaing bahay, sinubukan niyang tawagan si Rick, ngunit hindi nito sinasagot ang tawag. Hindi niya na matiis kaya naman, umakyat na siya sa ina nito upang magsabi na wala pang update si Rick 3 araw na. Kumatok muna siya. Natigilan lang siya dahil pagbukas ng pinto ng ina ni Rick ay nakita niyang may kausap ito. Aalis na sana siya ngunit sumenyas ito na mag-stay lang. Mas nagulat lang siya nang malaman na ang kausap nito ay si Rick. Bakit sa kanya wala itong update? Si Lila Sari pala nandito sa silid. Hindi na natuloy ng ina ni Rick ang sasabihin dahil ibinaba na ni Rick ang tawag. Nagulat siya sa inasal ni Rick at maging ang ina nito ay nagulat. May problema ba kayong dalawa? Wala naman po. Bigla na lang siyang walang paramdam. Nakayukong sagot niya habang tumutulo ang luha. Sobrang sama ng loob ni Lila Sari. Kinabukasan, hindi na muna siya pumasok dahil gusto niyang magkulong. Nak, may bisita ka. Bumaba ka muna. Tawag ng kanyang ina. Kahit walang gana, pinilit niyang lumabas. Laking gulat niya nang makita ang ina ni Rick, maging si Wanda. Matamis ang ngiti ng mga ito habang may hawak na rose. Ilang sandali pa, biglang sumulpot si Rick. Niyakap siya nito. Ngunit masama pa rin ang loob niya, kaya kumalas agad siya. Ang galing mo rin no, 3 araw kang... Hindi na siya nito pinatapos. Sorry for doing that. Hindi ko gustong paiyakin ka. Ayoko lang malaman mo na may hinahanda ko. Alam ni Mami at ni Wanda na may pinaghahandaan ako. Gulat siyang napatingin sa dalawa na natatawa. No more sad girl era si ate ko. Panunokso pa ni Wanda. Lumuhod si Rick sa harapan niya habang may nilalabas na singsing. Lila Sari, my love, will you be my wife? Mabilis ang pag-agos ng mga luha ni Lila Sari habang nakalahad ang kamay niyang tinatanggap ang proposal ni Rick. Tinanggap ni Lila Sari ang alok na kasal ni Rick. Wala namang dahilan para hindi niya ito tanggapin. Parehas nilang nais bumuo ng isang pamilya at lumagay sa tahimik. Napag-alamanan din niya na sa probinsya na sila maninirahan ni Rick. Napakaduga mo. Natiis mo ko ng 3 araw. Akala ko ayaw mo na eh. Akala ko nagbago na yung isip mo. Natatakot na ako sa totoo lang. Shh, sorry na. Hindi na po mauulit. Hinagkan siya ni Rick sa labi. Kasalukuyang nasa labas sila upang makapag-usap. Habang ang ina ni Rick at ang magulang niya, masinsina na ang pag-uusap patungkol sa kasal na nais ganapin ni Rick sa lalong madaling panahon. Nakaayos na pala ang ibang kailangan. Sa mga seminar na lang sila pupunta. Ito pala ang pinagkakaabalahan ni Rick na hindi sinabi agad sa kanya. Simpleng kasal lang, Rick, ay masaya na ako. No, that's not happening, my love. Cause you didn't deserve simple wedding. Gusto kong maibigay ang nararapat na kasal sa'yo, Lila Sari. Wala na siyang magawa at hindi na makontra pa si Rick. Sinangayon na lamang niya ang nais nito dahil grabe ang effort nito sa kasal nila. Makalipas ang 1 buwan ay naging matagumpay na ang kasal nila ni Rick. Bongga talaga ang kasal at maraming bisita ang dumalo. Pati nga kapitbahay nila kahit hindi naman nila close. Open naman kasi ang wedding nila para sa lahat dahil eka nga ni Rick, mas masaya ang marami. Kaaga rin naman silang nagpatayo ng sarili nilang bahay sa lote ng ina ni Lila Sari. Malawak kasi ang lupa nito at iyon ang iniregalo sa kanila. Sa ngayon ay tinatapos pa lang ang bahay nila kaya naman sa mansyon na muna sila nakikitira. Binibilisan na rin ang pagbuo nila ng anak upang maabutan pa ito ng mami ni Rick.
Halos araw at gabi ayaw siyang tigilan ng kanyang asawa. Laki ng bahay na pinapatayo ninyo. Manghang-mangha si Wanda. Kunin mo na lang akong babysitter mo ha. Ninang yaya ako ng magiging baby ninyo. Kaibigan kita Wanda. Automatic ninang ka ng magiging baby ko. Tsaka hindi mo na kailangan maging yaya. Sana nga makabuo na kami. Yan din kasi ang request ng mami ni Ricky. For sure makakabuo agad. Sa itsura mo blooming ka eh. Para bang araw-gabi kang dinidiligan. Kamusta naman ang petals? Ayos pa ba? Natatawang tanong ni Wanda. Masaya ako Wanda, sobrang saya. Wala na kasi siyang mahihiling pa dahil lahat naman ibinigay na sa kanya. May mapagmahal siyang biyanan, pangalawa ay mabait, pogi at mapagmahal din na asawa. Habang ang magulang at kaibigan niya, suportado din siya. Bakit pa siya hihiling? Magiging abusado lamang siya. Mahal na mahal niya si Rick at ganun din naman ito sa kanya. Magiging mas matibay sila sa hamon ng buhay at haharapin nila mga problemang darating ng magkasama. Tinadhana sila. Ito ang kakapitan ni Lila Sari palagi.